Naungkat din sa Senado mga kapatid ang litrato ng negosyanteng si Tony Yang kasama si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Uminit din ang ulo ng mga senador sa paggamit niyang ng interpreter kahit matagal na siyang nakatira dito sa Pilipinas. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Ginagago tayo nitong Chinese national to. Marunong ka managalog at magbisaya eh. Kunwari lang, hindi ka marunong eh. Uminit ang ulo ng mga senador sa unang pagharap ng negosyanteng si Tony Yang sa pagdinig ng Senado sa illegal na pogo sa bansa. Si Yang ang nakatatandang kapatid ng dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na iniuugnay din sa pogo. 1998 o 1999 pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang. Pero Chinese lang daw ang lengguwaheng alam niya, kaya kinailangan pa ng interpreter sa hearing kanina. Di ako makapaniwala. Quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Tagalog, Bisaya, maing kunti-kunti. Tagalog, Bisaya, only a few, a mix of everything. Ayon kay Yang, pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may Filipino birth certificate siya. 2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Bukod sa pineking birth certificate, natuklasan din ni Hontiveros na may iba pang pangalan na ginagamit si Yang, gaya ng Yang Jiangxin sa alien registration form niya at Antonio Maestrado Lim at Antonio Lim sa driver's license at tax identification ID niya. You have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience, talagang for convenience, gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak si Yang. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya sa Cagayan de Oro. Kumbinsido rin ng PAOK na sangkot si Yang sa pogo. Siya po yung parang nagpapatakbo ng mga businesses, ng mga Yangs. Pati Pogo businesses. Yes, ma'am. Pati po yung Pogo business niya. Even yung malalaking business nila na nasa Cagayan de Oro. Aling mga malalaki po ito? Yung Sanjan, Steel, nasa kanya po. And then yung hotel and yung rice mill. Lahat po ma'am nasa pangalan niya. Sa laki at dami ng mga negosyo ng mga Yang, naghahari-harian na rin daw ang mga ito sa Cagayan de Oro. They tried to establish yung parang kingdom nila, yung lugar na yun ma'am. Parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Lumabas din sa pagdinig ang ilang litrato ni Yang kasama ang ilang matataas na opisyal ng PNP, gaya ni dating PNP Chief Benjamin Acorda. Pero sabi ni Yang, nakilala lang niya sila Acorda sa Cagayan Business Federation. It's not actually a meeting. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time. Akoda. Okay. I call him Akola or Akoda. He's the former chief PNP. Tinanong din siya kung malapit ba siya kay dating Pangulong Duterte. Pero sabi ni Yang, isang beses lang niya nakita ang dating Pangulo sa pulong ng mga Chinese businessmen. Sumatutala abot sa 7 kumpanya ang nakapangalan daw kay Yang. Bukod pa sa 9 na negosyong na-trace na konektado sa tax number o TIN niya. Isa sa mga inusisa ng mga senador ang planta ng bakal ni Yang sa Cagayan de Oro na posibleng isa rin daw Pogo Hub. Hindi pa po namin napapasok ma'am yung lugar. But yung intel report po na nakarating sa akin and of course yung mga documents na nakita namin, it all points to a Pogo operation. He does play a major role sa criminal networks ng Pogo doon. Yes ma'am. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador mula kay Tony Yang ang tungkol sa Sanjo Steel Corporation at kung may Pogo operations nga ba sa loob ng compound nito. Hindi yan direktang sinagot ni Yang pero sinabi niyang may mahigit 100 Chinese employees sa loob ng kanyang pagawaan ng bakal. Aniya, taga-operate ng makina ang mga ito. Bukod sa planta ng bakal, inusisa rin ni Hontiveros ang tungkol sa Pogo service provider na Oro One kung saan presidente si Yang. Depensa ni Yang, tinulungan lang niya ang Oro One sa kanilang business permit. Pero inamin din niya kalaunan na kilala niya ang mga incorporator ng kumpanya.
Kung tutuusin, huling pagdinig na dapat ng Senado sa isyu ng iligal na pogo kanina. Pero nakiusap ang mga senador na ituloy pa ito sa mga susunod na araw sa dami daw ng kanilang mga tanong na dapat sagutin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.